how to become an effective sales agent, trainee, and the sales technique. What are the objectives of being a sales agent or trainee or being a sales agent? So number one, we have to understand the role of a motor car insurance sales agent. So because ang ating main product is motor car insurance, we will be focusing on motor car insurance. Because later on, yung ibang product, just the same with the techniques ng pagbebenta ng motor car insurance, magagawa din natin siya. Learn key selling techniques. Another objective is improve client engagement and closing skills. Build long-term customer relationships. These objectives ay hindi lang tayo magbebenta. We build trust. So matutunan ng tamang diskarte sa sales, paano mag-convert ng usapan into closed deal, and paano gawing repeat client ang bawat customer. Role of a sales agent. Being an advisor, not just a seller. Risk protector for the clients, relationship builder, and a revenue driver of the company. So, what is the role of the sales agent? Hindi lang seller, isa kang advisor. Tagapagtanggol ng client laban sa financial risk. Tagabuo ng long-term relationship, ikaw ang isa sa drivers ng income ng company. So, kung wala ka, walang protection ng client. So, you cannot sell what you don't fully understand. What is important? Know your product. Motor car comprehensive insurance coverage, which is under, nabanggit natin kanina sa product knowledge. Ano-ano ba yon? Own damage theft, acts of nature, property damage, bodily injury, personal accident, and syempre yung pinaka-importante na kasamang kapartner ni comprehensive, si compulsory third-party liability or CTPL. Hindi ka pwedeng manghuhula sa binibenta mo. So kung comprehensive insurance ang binibenta natin, ino-offer natin sa client, you have to know kung ano yung mga under na coverages noon. Kung hindi mo alam, hindi ka kapanipaniwala. Kung alam mo, ikaw ang panalo. Understand your client. Private car owner versus business use. Siyempre, dapat alam natin yon. Brand new versus second-hand unit. Finance or fully owned. What are the client's priorities? So, siyempre, ano ba inisip ni client? Budget? Magkano bang budget niya? Magkano ba yung kaya niya? Coverage? Siyempre, magkano ang coverage ng unit? Anong unit ba ito? And then kung ang priority ni client o ang kanyang concern, makakapag-claim ba ako dyan? So understand your client. Kailangan alam natin kung ginagamit niya ba yung unit sa private, as personal, o pang negosyo. Brand new ba to? O kabibili niya lang sa isang tao or dati niya ng sasakyan na hindi niya napa-insure? Hulugan ba ito o binili niya ng cash? So we should know kung ano yung concern ni client, ano yung demand ni client. Effective sales process, prospecting, qualification, presentation, handling objections, closing, and after-sales follow-up. So, ano bang masabi natin dito? Walang process, walang benta. So, in prospecting techniques, syempre, kailangan meron tayo mga referrals. As sales agent, dapat alam natin kung sino ba yung mga pwede nating makapag-refer sa atin. So parang gold yan eh. Sila yung iniingatan natin, yung mga kliyente natin na pwede pa mag-referral kasi naging good sa atin naging 100% satisfaction nila sa customer service mo, sa assistance mo. Pwede rin yung maging prospect natin dito sa techniques na to, yung mga existing client nyo. Syempre yun, yung mga talagang medyo inaasahan mo na babalik-balik sa'yo. Kasi i-renew mo na lang yung kanyang policy. Pwede rin makakuha ka ng prospect in social media. Siyempre, dyan sa social media, may mga free marketing. So, pwede ka dyan mag-offer as sales agent. So, kayang-kaya mo mag-post sa FB mo, pwede kang mag-send ng videos, mag-post ng anything na pwedeng nauunawaan ng iba kung ano yung ino-offer mo. So, meron din tayo magiging prospect sa mga partnership natin. Katulad ng mga pinagtatrabahuhan natin, o pwede naman din yung mga
dati nating partners, pwede nating makakilala, or pwedeng yung mga dati nating pinagkuhanan na dealership. Pag wala kang kausap, syempre, wala kang benta. So, kailangan ng prospect ng techniques na to is yung mga kausap natin. Meron tayong laging ino-offeran. Strong product presentation, syempre, simple lang yan eh. Walang komplikado, benefits mo, dapat yung mga benefits na makukuha nila doon sa policy nila, kailangan meron kang mga features na gano'n. May mahaba kang kwento, pwede kang magsabi ng, Sir, Ma'am, pag na-aksidente ka o binaha ka, hindi ka gagastos. Insurance ang sasagot. Siyempre, pero kung may mga passion na kung hindi nila naintindihan, hindi sila siyempre bibili. So, siyempre, kailangan kontrolado natin yung sasabihin natin and hindi siya misleading information. So, as sales agent or sales consultant, insurance consultant, o kung tawagin natin is mga insurance advisor, kailangan alam natin kung paano i-handle si client. So pagdating sa after sales or follow-up, kailangan hindi lang porket nabentahan na natin sila, hindi natin kakamustahin. So syempre alamin natin kung, Sir, Ma'am, okay na po ba tayo? Kung may concern po kayo sa policy, you can talk to us or you can ask me po para maipaliwanag ko. And then kung sakali naman po na malapit na po ang renewal nyo, wag po kayo mag-alala, padadalan ko po kayo ng notice or i-remind ko po kayo. So yun yung mga after sales na nakakatuwa at inaasahan ng kliyente natin kung sakaling tayo nakapag-close na ng deal sa kanila. Prospecting techniques. So syempre yung mga best source natin, yung mga referrals, existing clients. So syempre pagka-renewal yan yung sigurado na meron na tayong inaasahan na benta natin because magre-renew na lang sila magre-renew dahil natuwa sila sa serbisyo natin, natuwa sila doon sa bilis na pag-aasikaso, natuwa sila that na-receive na nila kaagad yung policy na hinihintay nila. Social media posting, meron tayong makukuha dyan. Partnership sa mga car dealers, nasabi ko nga kanina, and always expand your network. Hindi lang tayo hanggang doon. So sa bawat pinupuntahan natin, meron tayong mga ino-offeran, pwede tayong mag-expect na yung kakilala ni ganito, magiging contact na rin natin, pwede tayong mag-offer ng ganito, pwede tayong mag-asa kanila na pwede tayong mag-present ng product natin. So always take na meron tayong expansion or madadagdagan yung network natin. So handling objections. Common objections is, ang sabi nga ng client, ang mahal naman, pag-iisipan ko muna. O kaya, ang sasabihin niya is, teka muna, tingin muna ako sa iba kasi baka may mas mura. So how to respond with that? How do you respond? So yun ang tanong. Syempre, hindi presyo ang laban dito, ma'am. Pinag-usapan natin dito yung value. Kung i-compare yung coverage, wag lang yung premium. Tingnan natin kung tama ba yung naging offer sa'yo nung kabila o nung ibang insurance company versus naman sa ino-offer ko, may tamang fair market value. So you have to build trust. Objection is not rejection. Signal yan na interesado yung kliyente. So hindi ibig sabihin na pag sinabi niya, teka muna, titingnan ko muna sa iba, is nire-reject ka na niya. Yun yung time na nagbibigay lang siya ng signal na kino-consider niya yung offer mo. The closing technique, assumptive close. Sir, shall we proceed with the issuance? Or urgency close? Rates may change anytime. Better secure today. Or option close. Sir, which coverage do you prefer? Basic or full protection? So dito, syempre, ang common, mahal, pag-iisipan ko muna, baka may mas mura. Ang sagot mo naman, Sir, hindi presyo ang laban dito, yung value binibigay ko sa inyo. Sir, pusitan natin para covered na kayo. Or ang urgency natin, Sir, anytime, pwede magbago yung rates. Mas okay kung i-secure na natin today yung property or units mo. So sa after-sales service, assist in claims, send reminders for renewal, regular follow-up, o syempre yung maninigurado tayo na nagkaroon tayo ng happy clients para meron tayong repeat business, meron pa tayong referrals. Dito, kikita ka sa referrals. Dito, magiging happy yung client. So more happy clients, more clients. Yun ang ano natin dito, target natin. Yung goal ng sales natin, hindi lang hanggang ngayon. So kailangan may after sales happy clients para meron siyang referral, meron ding renewal. So what is the key traits of successful agent? We should have a strong product knowledge,
That's why meron tayong product knowledge training, good communication skill. So syempre dapat kapag nagsasalta tayo, we have to be straight to the point. We have to answer them directly. Hindi tayo paligoy-ligoy, confidently, consistent tayo and discipline. Syempre kailangan fast response yan. Number 1 yan. Kasi kung meron nag-request sa atin ng quotation, inabot ka na ng 2 to 3 days, hindi pa rin na re-receive the client, syempre maghahanap siya or looking for another agent para mag-assist sa kanya. And then syempre, lastly, yung professionalism. So dapat alam natin na importante yung oras ng ating kliyente. Importante na nire-respeto natin yung oras ng ating kliyente. Kaya pag sinabi niyan 10 a.m., dapat we have to be present before pa yung 10 a.m. So syempre para na bibigyan din natin ng importansya yung oras ng ating kliyente kasi mas nagiging credible ang isang ahente kapag may time management. Alam niya kung ano yung oras niya. Binibigyan niya ng importansya ang oras din ng ibang tao. So anong dapat? Alam ang produkto, magaling makipag-usap, magaling magpaliwanag, consistent, hindi pa bago-bago yung sinasabi, disiplinado, mabilis mag-reply, at professional, lalo na sa oras. Ano ba yung do's and don'ts? So, syempre tayo mga sales agent, meron tayo niyan eh. You have to be honest, respond quickly, educate clients. So, yan yung mga do's natin. Tatandaan natin. Hindi tayo ganun ka-honest, pero at least, we have to tell them kung ano talaga yung in-offer natin, kung ano talaga yung nilalaman ng policy, at kung ano talaga yung magiging parte niya doon sa policy niya. Kunyari, example natin, alam niya na may participation siya pagdating ng claim. So, kailangan na-discuss mo rin sa kanya yon. At yung coverage ng sasakyan niya, ito po kasi yung fair market value. Kaya ito po yung nakalagay sa policy nyo. Sinusundan lang po natin kung ano yung fair market value, kung ano po yung year model na sasakyan nyo. So, yun yung mga paraan para maintindihan ni client na honest tayo at kailangan alam natin at alam niya na tama yung sinasabi natin base doon sa policy na in-issue natin sa kanya. So you have to educate your client. So ano man naman yung don't? Don't oversell or mislead information. Don't ignore after-sales service. And don't delay responses. Kung alam niya na meron siyang concern, nagsasabi at nagtatanong siya sa'yo, ano bang nangyari, kailangan ko magpa-tow, ilang araw na hindi ka nakasagot, hindi niya na alam kung ano nangyari, wala nag-assist sa kanya. So kailangan, as agent, hindi na puputol yung relasyon nyo dahil tapos na at nabayaran niya na yung policy. You have to assist the client kahit na after sales. Andun ka pa rin and ready to assist. Para alam niya na sisiguraduhin niya na next year or next renewal, sa'yo pa rin siya kukuha. So syempre, anong gusto natin? Short-term sale o versus long-term reputation? Pili ka. So syempre, ang gusto mo long-term, di ba? So kailangan alagaan natin yung client natin. Alagaan natin kung ano yung o kung sino yung client na nag-trust sa atin. So tips for higher sales. Syempre, sabi nga natin, we build trust first. Sales will follow. Kung alam mo naman na medyo hindi pa siya masyadong naniniwala sa sinasabi mo, you have to build or establish more rapport to the client. Establish more trust. Para alam niya na nagsasabi ka ng totoo, you can invite kunyari, invite mo siya sa office mo, sa Auto Protect Binangonan, invite mo yung client mo, ito po yung office namin, just to make credible na talagang may office kayo, kaya niyo siyang i-cater. Anytime kung may kailangan siya, the client can visit in your office. Diba? Pwede kanya tawagan, pwede kanya i-visit anytime because alam niya na may office si Auto Protect Binangonan. Always follow up. Kung sa tingin mo nakapagpasa ka na ng quotation, huwag dan hihinto doon. You can ask na, kamusta na po? Pwede na po ba natin i-issue yan para makover na unit nyo at para po protected na kayo. Be visible online. Diba? You can post. You can make your profile pic or inyong cover photo na talaga namang paniniwalaan niya na connected kayo sa inyong business or binibenta na product. And also, always keep learning.
keep learning. So lahat tayo is continuous ang learning. Maraming na idadagdag sa mga lalo na trending ngayon, may mga EV, may mga hybrid, continuous ang learning natin. So maaari natin pag-aralan kung ano pa yung way kung paano tayo makakapag-offer or makapagbenta ng insurance. So for our final message po, people don't buy insurance. They buy peace of mind and protection. So yun po lagi nating isipin. Kung kailangan po natin sila, mas kailangan po nila kayo. Kaya kailangan po lagi po nyo ipaalala or paano na nandyan po kayo to guide them. Pwede rin po kayong magbigay ng quotation kasi libre naman yon, sabihin nyo. And then para safe po siya magkaroon ng peace of mind and protected po yung kanyang units or properties. So let's grow and succeed with Auto Protect po. Thank you for joining us today.